Asawa ni sex bomb ay si Trasona na si Arvin Aragon, the patron saint of resignation, viral at ginawang punching bag ng mga netizens matapos magtanga-tangahan sa internet. Ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Sex is actually created by God. Iwas doon. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit na kita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at legs eh. Kahit nakasitro ka pa. Yan kasi ang sinasabi ko sa inyo. Ang sabi ng doktor, 7 days iinumin yung antibiotic. Ang hirap kasi sa atin, gumanda lang ng kaunti yung pakiramdam, tinitigil na yung pag-inom ng gamot. Huwag ganun, din mo para katuloy ng uulol. Isa nga bang masunurin na alagad ng Diyos, si Arvin Aragon, o isa lamang siyang insecure at gaslighter na mister? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Hindi ko nalalagyan ng context dahil alam nyo na naman kung ano yung mga pinagsasabi nitong asawa ni Sex Bomb IC, no, na si Alvin Aragon, no? 'Di ba itong si Alvin Aragon, putang ina, ang daming pinagsasabi nito. Ang daming sinasabi, putang ina, akala mo talaga kumakain ng Bible eh. Akala mo talaga apostol kung makapag-sermon, di ba? Akala mo nandun siya sa The Last Supper eh, di ba? Apostol yarn. Ang daming ebas. Pero sa dinami-dami ng mga pinagsasabi niya, isa lang yung nabuong tanong sa utak ko, no? Yun yung tanong na, tangina, normal ba to? Normal ba tong taon to? Na honestly speaking, ano? Normal kaya siya? I mean, don't get me wrong, marami akong mga kakilala na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero putang ina men, hindi naman sila ganito ka-bullshit, di ba? Yung mga kakilala ko na nangangaral ng salita ng Diyos, bawa yan sila Pastor Ed Lapis. Puta na, pag nagsalita sila, pag kinausap ka nila, puta talagang matatauhan ka eh. Talagang, alam mo yun na, minsan pa nga maiiyak ka eh. Pero dito kay Alvin, puta na, inis eh. Inis at, parang gusto kong kotongan yung inis yung nararamdaman ko. Hindi ako naiiyak, hindi mo wala. Inis at pikon ang nararamdaman ko at ng maraming Pilipino. Like, tanga naman pinagsasabi nito. Para sa akin kasi ang dating niya, no? Hindi siya nagtuturo eh, nagyayabang siya eh. Parang ang tunog niya eh, tama yung ginagawa ko, kayo mali yung ginagawa nyo. Alam mo yung ganung feeling na which is hindi mo naman din ma-feel na ina-apply niya sa sarili niya, 'di ba? Hindi ko alam kung ina-apply niya, pero kung paano ko siya makita, kung paano ko siya pakinggan, parang hindi mo naman ina-apply sa sarili mo, diba? Parang hindi niya ina-apply yung mga turo ng Diyos na lumalabas sa bibig niya, diba? Sasabihin niya, bakit mo pa sasayawin yung asawa mo ng gano'n? Puta na te, dancer yung asawa mo te. Sex bomb yung asawa mo te, bago mo nakilala yan, dancer yan. Ano ba't mo pa sasayawin na nakaganon? Diba? Pero okay, sige, pagbigyan natin, intindihin natin. Diba? Since at some point may punto naman siya dahil syempre Christian nga naman, no? Itong si IC. Okay, sige, wag mong pasayawin kung ayaw mo magsuot ng mga ganung costume na kung sa feeling mo, sa paniniwala mo kabastos-bastos o masyadong mahalay, revealing, si Joshing, no? Yung ganung costume, go. Paniniwala mo yan, may punto ka naman diyan. Diba? Kung feeling mo malaswa yung pangalan ng grupo, Sex Bomb, ano ba meaning ng sex? Okay, sige. Pero sana siya yung may ayaw. Diba? Kasi kung ikaw lang yung may ayaw, hindi controlling ka na nun na klase ng asawa. Diba? Sana siya yung may ayaw. And I think naman, feeling ko, si ICD naman talaga yung may ayaw. So go! Wala tayong dapat pagtalunan dyan. May point ka dyan. Pero okay na yung hindi mo siya pinasayaw sa concert ng Sex Bomb dahil ayaw mo sa ganung costume. O dahil Christian siya. Okay yun. Okay na yun. Gets ka namin doon. Ha? Pero yung sasabihin mo na maraming lalaki ang nagnanasa dahil sa mga ganong kasuotan ng mga babae, nang dahil sa pananamit ng mga babae, doon tayo magkakaproblema, brother. Nakesyo maraming nababastos na mga babae dahil sa pananamit nila na parang kasalanan pa nila, na may mga manyakis, no? Na may mga rapist. Yun ang mali, diba? Kung buhay si Maria Clara, pinagsasampal ganon left and right. Maria Clara, nakita mo suot nun, diba? Balot na balot yung parang suman. Pero ano nangyari? Diba? Pinagsamantalaan pa rin ni Padre Salvi. Asa kasuotan ba ang problema? O baka sabihin mo, si Maria Clara, fictional character. Hindi naman totoo yan. Si Maria Clara, nasa libro lang yan eh. O sige, yung mga batang 3 years old na mga minomolestya, yung mga lola na nire-rape, o yung mga Muslim, mga kapatid nating mga Muslim na kababaihan, tangay na balot yung mga yan. Parang ninja na nga lang yung mga yan, mata na lang ang kita. Pero napapagsamantalaan pa rin, nababastos pa din. Nasa kasuotan ba ang problema?
problema? Wala, boss, wala. Ang problema, nasa mga manyakis talaga. May nare-rape kasi may rapist. May namamanyak kasi may manyak. Yun ang katotohanan, boss. May nare-rape dahil may rapist. May namamanyak kasi may manyak. Gets mo yung point, diba? Sa kaputahan, ano bang akala mo? Anong mamamanyak yung asawa mo doon? Putana, hindi mo ba alam na halos lahat ng nanonood ng concert ng Sex Bomb ay mga baklat babae? Puro siyang kabaklaan ang mga nanonood doon, saka mga kababaihan. Kung meron man, mga kalalakihan doon, malamang siya malamang, mga hinaklat lang yon ng mga misis nila o ng mga girlfriend nila na ayaw naman nila talaga sumama doon. Pero dahil gusto manood ng mga partner nila, kaya sinama. Diba? Pero hindi rin yung mga kapangmanyak doon. Katabi mo misis mo, katabi mo girlfriend doon. Nasa malayo ka pa, paano ka makakapangmanyak doon? Diba? Baka masyado ka lang napapraning, boss. Diba? Hindi ganun-ganun basta na puro bakla nandun. Nagsasayaw sila doon ng alukay ube, tsaka itaktak mo. Oh, ay. Tapos, bandadamay ka pa ng ibang pangalan. Babanggitin mo pa yung pangalan ng asawa ni Sanchez Garcia, si Vice Governor. Ano ang pangalan no? Alex Castro. Diba? Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Pwede ka naman sana magbigay ng statement ng alam mo yun, yung sarili mo lang na hindi mo kailangang maghanap ng comparison para i-justify yung punto mo. Alam mo yun, nagbigay ka ng statement na kesyo ganito yung tama. Ba't ko pa sasayawin? Ano? Tapos, nagmukha mong masama dahil pumayag sila yung ibang asawa ng mga sex bomb dahil pinayagan sila. Sana pinunto mo na lang yung kung ano yung point of view, kung ano yung gusto mong ipunto, kung ano yung nararamdaman mo on your own. Sana sinabi mo na lang na sa amin kasi personally, sa religion namin, medyo hindi kami komportable na ganon. Hindi yung sasabihin mo na, sa amin kasi bawal yan. Sa kanila kasi, ganon sila, maano sila di ba? Okay lang sa kanila. Na para bang minamata mo pa yung mga asawa ng ibang sex bomb na pinayagan sila. Di ba, nagigets mo yung point? Gets nyo yung point, mga kaibigan? Di ba? Sana inayaan mo na lang din sila na, sana inilabas mo yung sa loobin mo, kung ano yung gusto mong iparating na mensahe, yung punto mo. Pero sana hinayaan mo na lang din sila na, pwede ka magsalita na, sila naman yon, ako, iba ako, ganon. Pero hindi mo na yung parang, tinitira mo pa di ba? Kasi sa totoo lang, boss, parehas ho kayong tama. Hindi ko alam kung alam mo, pero parehas kayong tama. Kasi may punto ka, tama ka, kasi gusto mo lang naman protektahan yung asawa mo. Okay yun, good, very good. Sila, pinasayaw nila dahil gusto nilang magsuportahan yung mga asawa nila. Dancer is sex bomb yan So tama din sila, parehas kayong may tama. Hindi mo kailangang para maging tama ka, kailangan maging mali sila. O kaya para maging tama sila, kailangan maging mali ka. Hindi ganon. Pwede kayong parehas tama. Parehas kayong tama, magkaiba lang kayo ng punto. Gets mo, bossing? Wala, supportive silang asawa Ikaw, protective kang asawa. Ganon. Parehas kayong tama. Sayang kasi, boss, no? Tama ka naman Kaya lang sayang kasi kung naitawid mo lang sana ng maayos yung statement mo. Kasi malinis naman yung intention mo Maganda din naman yung punto mo You are a very protective husband, diba? Tama, maganda sana Kung naitawid mo lang ng maayos yung message mo, kung na-construct mo lang sana ng maayos yung mensahe na gusto mong iparating, puta na baka hinangaan ka pa ng mga tao. Baka pag sinare nila yung video mo, ang sabihin pa nila, humanap kayo ng ganitong klaseng asawa. Ganon. Kasi maganda yung punto mo, protective husband ka Diba? Baka ganon ang naging narrative. Kung naitawid mo siya ng maayos, kung na-compose mo siya ng maayos, na-deliver mo ng maayos yung message mo, baka ganon yung baka nag-iba yung narrative. Baka nag-iba yung dating sa mga tao, baka hinangaan ka pa nila. Baka naging ka pa, man of their dreams. Alam mo yan? Diba? Kaya maganda sa susunod, boss, bago ka magsalita, lahat tayo, bago tayo magsalita, isipin muna natin na maigi yung salita bago natin ilabas sa bibig natin. Diba? Kasi isipin mo, imbis na maging protective ka lang naman, dahil yun ka lang naman, protective husband, nagmukha kang insecure, diba? Nagmukha kang gaslighter, nagmukhang ang dating sa mga tao, hindi mo pinapalabas yung asawa mo, hindi mo hinahayaan na gawin ng asawa mo yung mga bagay na gusto niya dahil ikinukulong mo siya, dahil ayaw mo siyang lumabas, dahil baka makakita siya ng ibang lalaki o na mas better na lalaki sa'yo. Kakaroon tuloy ng ganong thinking yung mga tao, diba? Imbis na ang tingin nila sa'yo i-protective husband ka lang naman. Kasi mali yung deliver mo ng message. Wrong choice of words, yung tono, diba? Lahat, sablay. Kaya kahit maganda yung pinupuntok pero hindi na-deliver ng maayos, pangit kinalabasan, diba? Lahat ganon iniisip ng mga tao ngayon. Napakamalas ni IC sa asawa niya, diba? Sinasabi nila na IC, ingatan mo yan, baka mapunta pa sa amin yan. Saka, eto boss, payong kapatid lang, no? Siguro, pili ka lang din ng tamang lugar, tamang pagkakataon kung kailan tayo sa lahat po ng nangangaral ng salita ng Diyos. Wala akong masama, tama ho yung ginagawa nyo. Pero sa susunod, try din natin na ilugar
No? Hanap tayo ng tamang lugar, ng tamang pagkakataon para ipahayag yung salita ng Diyos. Diba? Saka pili din tayo ng tao na pagsasabihan natin ng mga tuturuan natin ng mga aral ng Diyos. Kasi pag ang tao ayaw makinig, ayaw i-absorb, then hayaan nyo sila. Hindi yung pag ayaw makinig sa turo nyo, sabihan sila na mali yan kapatid, ito ang tama. Hindi, ganun din yun. Wala rin kayong pinagkaiba kasi parehas kayong, diba, ikaw pinipilit mo, ayaw niya nga eh. Parehas kayong hindi katutuwaan ng Panginoon nun. Pili din tayo ng lugar, ng pagkakataon at ng mga taong pagsasabihan natin o tuturuan natin ng mga salitaan ng Diyos. Tsaka, syempre, bago tayo magsalita o magturo ng mga aral ng Diyos, make sure muna natin na na-apply natin yun sa sarili natin. Diba? Kasi mahirap naman. Ako, alam ko yung salita ng Diyos. Alam ko kung ano yung mga ayaw at gusto ng Panginoon. Pero, hindi ako nagtuturo. Kasi, hindi ko nga siya magawa sa sarili ko. Bakit ko tuturuan? Ba't ako magtuturo? Diba? So, kailangan nakikita yun mismo sa'yo. Bago ka magturo, ikaw muna gumawa. Ganoon. Apply muna natin sa sarili natin. Tsaka, ganon. Diba? Apply muna natin sa sarili natin. Saka, alam mo, boss Albi, na mas maigi siguro kung manahimik ka muna. No? Kasi, sa totoo lang, alam naman ng mga tao yung struggle nung pagbuo nung sex bomb concert, eh, di ba? Hindi naman akalain na magiging ganun yun. So, napakaganda din ng istorya. No? Tapos, hindi na nga naka-join yung asawa mo. Kumbaga, syempre, hindi siya naka-join, wala siyang participation, no? Ano? Kulang na nga eh, di ba? Wala na nga siya. Tapos, ang gulo-gulo mo pa, di ba? Hindi ka na nga nakakatulong, hindi mo na nga sinuportahan yung asawa mo, hindi mo na nga sinuportahan yung grupo, nanggugulo ka pa, di ba? Manahimik ka na lang. Kaya nagagalit talaga din ng tao sa'yo kasi wala ka naman tinulong, perwisyo ka pa. Huwag sana sasama loob mo, di ba? Kasi minsan din naging pamilya na asawa mo yan eh. Minsan din naging kapatid ng asawa mo yung mga yan. Tapos ikaw ang kalat-kalat mo. Set up na lang, diba? Punta na lang kayong concert. O kung ayaw mo pasayawin, punta kayo sa concert. Manood man lang kayo, at least meron kayo kahit man lang, diba? Presence man lang, o ano. Ay, pero alam ko, parang kumanta yata si IC ng 17, sumabay ng kanta. O, diba, ang ganda. Kahit alam mong hindi na siya pwedeng sumayaw dahil yung mga ganong kasuotan, eh, hindi na angkop sa paniniwala niya. Pero nandun pa rin siya, kumanta siya, isang kanta, 17, pero maayos yung kasuotan niya. Ang ganda ng dating sa tao. Tapos ginugulo mo, ang ligalig-galig mo, puro ka pa interview. Manahimik ka, magnilay-nilay ka muna. Huwag ka dito sa internet magnilay-nilay. Magulo dito. Mababaliw ka lang dito. Ha? Pahinga muna. Ano ka muna? Tik-tak-tak. Boom. Baka may ticket kayo na round 6. Round 6 ba? Round 7. Pengi naman kami. Pengi lang. Wala kaming pambili.